got to understand what is the principle of manhood. Pag pinag-usapan nating principle, this is the set truth. This is the set truth. This is the set standard of manhood. You see? Napaka-importante niyan. Again, I believe we're all ready. Amen? Usapang lalaki na to. Amen? Gera na to. Amen? Inuulit ko, usapang lalaki to. Amen? Okay, sige. Hindi kayo kasali. Hindi, sorry. Okay, simple na tayo. Alright? Again, pag-uusapan natin is the principle of manhood. One of the things na kailangan nyong maintindihan, young men, that as you keep growing older by age, ay yung pundasyon ng inyong pagkalalaki. Narinig natin kanina, some of this, nasabi kanina ni Pastor RJ, ang pinakapundasyon ng pagkalalaki, hindi ang mundo, kundi ang salita ng Diyos. We all know, one of the things na dapat na sa panahon ninyo, mga kalalakihan, sa panahon ninyo ngayon, you have to make it sure, and it is already a given fact, whether they admit it or not, that the only absolute foundation of manhood is the Word of God. It is the Word of God. Lagi nyo ilalagay yan sa isipan nyo. And nakakalungkot mang isipin, but this is the era of manhood na kung saan kinalimutan na ang pundasyon ng kanilang pagkalalaki. Inuulit ko, eto na yung panahon. Eto na yung panahon na kung saan kinalimutan na ng maraming kabataang kalalakihan ang pundasyon ng kanilang pagkalalaki. Alam nyo, sabi ko nga, kanina, may nakausap akong father, nag-uusap kami kanina. I mean, this is not to, hindi ko naman sinasabi na lahat ng ipinanganak sa era na yun ay matino. No, hindi. But my point here is this. Mula nung natapos yung 90s, pumasok yung millennial years na tinatawag. Kung ititrace ninyo kung sinong mas maraming perverted na lalaki sa panahon ng millennial. Alam nyo ba yan? Napansin nyo ba yan? I'm not saying na hindi kayo lalaki. Well, kung nasaktan kayo, mag-isip-isip na kayo. You see? Oh, inulit ko, mamaya, lilinawin ko sa inyo. Kanina, narinig nyo kay Sir Maki yan. Hindi yan nakukuha sa tindig. Hindi yan nakukuha sa kung anumang mga bagay-bagay na pwede yung pagmalaki. Sa panahon natin ngayon, kaya ako sinasabi yan, in our times today, Satan already took this away from the heads of every young man. Tinanggal na to ng dyablo sa isipan ng maraming kalalakihang kabataan ngayon. Ano yun? Yung pundasyon ng pagkalalaki. Kaya nga, yung biblical manhood ay hindi na kayang i-recognize ng maraming kabataang lalaki. Hindi na kayang irespeto katulad ng pinrich kanina. Hindi na kayang makita, hindi na matanaw ito ng mundo na ang pundasyon ng pagkalalaki ay ang salita ng Diyos. You see, tinanggal na ng dyablo to, kaya nga biblical manhood seems to be absent sa panahon na ngayon at sa mundong ito at napakadali sa kalalakihan ang magpalit ng kasarian. Kaya narinig nyo yung sinasabi kanina din ni Pastor Hill. Kakita yun, narinig nyo sa simula. Akalain nyo, isa pa to, kilala nyo ito. Si Dwayne Wade. Marami nag-idol sa inyo kay Dwayne Wade. Pambira, pag tumira pa, Dwayne Wade. Tindi, no? Kala mo, tumatama sa ring yung tira eh. Kaya ako sinasabi sa inyo ito, sikat na yan. Pero hindi siya, kaya kanina sapul na sa preaching, kung nakinig lang yun eh. Itatag ko sana kasi hindi kami friends eh. Ano makikita niyong rason niya kanina? Nagsalita yung anak niya, 7 years old. Nagpahayag na hindi siya lalaki, wala siyang nagawa. Nakita niyo ba yun? Sino nakakalam nun? Kilat na kalat yun. You see? Kalat na kalat yun. Akalain mo? Superstar, all-star, mambira. May anak na sinabihan niya na hindi siya lalaki. Hindi niya nasawata. So ano makikita niyo doon? Wala yan sa kayamanan nila. Wala yan sa mga bagay ng mundong to. Wala yan sa kung sino ang personality mo. Lahat pa rin tayo babalik sa salita ng Diyos. You see, lahat pa rin tayo babalik sa salita ng Diyos. This is something that you have to take seriously. Again, inuulit ko. Ngayon, maririnig nyo to. Kanina, maganda naman yung sinabi. Tama lahat ng sinabi dito, Sir Maki, kanina. Sino ang mas lalaki? Yung naka-necktie o yung nakapasyo ng mundong ito? Yung nakaayos yung buhok o yung hindi nakaayos yung buhok? Na lahat yan, madadali natin mamaya. Pero tandaan nyo rin ito. Hindi ibig sabihin naka-necktie kayo, lalaki na kayo.
Hindi ibig sabihin na nandito kayo ngayon sa loob ng auditorium na ito, lalaki na kayo. Kasi nag-iisip na kayo, paano nangyari yun? Kala ko ba kanina, lalaki na, kaya kailangan ko lang pala mag-necktie, lalaki na ako. Oops! Teka lang, hinay-hinay lang. Kailangan yung siguraduhin na kung lalaki talaga kayo, kahit na ngayon ay nandito kayo sa loob ng auditorium, you've got to make it sure na yung pagkalalaki nyo ay established ng salita ng Diyos. This is the foundation. Alam nyo that this is the foundation. But my question is your manhood established in the Word of God? Established. Hindi lang sapat yung pundasyon. Alam nyo, ito yung pundasyon. Ang tanong, dyan ba nakatayo yung pagkalalaki nyo? Kaya ako sinasabi sa inyo, kasi pwede kayong pumasok sa loob ng auditorium na ito, pero hindi dito established ang salita ng ang inyong pagkalalaki. Pwede kayong mag-enjoy every time you have the service in your church. In our church, nandito ka, nakaupo ka, handa ka na mag-asawa, meron ka ng pera, may trabaho ka na, kompleto ka na, ready ka na lumarga. At hindi rin katulad sa inyo mga young people na hindi porket nandito ang magulang nyo, established na kayo kagad sa salita ng Diyos. No! Kailangan yung siyasatin ng maigi yan. Ultimo, kaming mga anak ng pastor, kailangan namin siguraduhin na yung pagkalalaki namin ay established sa salita ng Diyos. You see? You know why? It's because since this is the foundation, ito dapat ang humuhubog ng pagkalalaki ninyo. Alright? Para malaman natin yan. Isa lang, ibibigay ko sa inyong one great truth na dapat nyong masiyasat sa oras na ito. Kung ganyan, at dyan yung malalaman kung naka-establish talagang pagkalalaki nyo sa salita ng Diyos. Titus chapter 2, verse 1 to 6. Iba sa inyo, himatayin na sa pagkatayo eh. Titus chapter 2, verse 1 to 6. All throughout sana, tayo lang tayo. Para patas-patas lang, lugi naman. Titus chapter 2 verses 1 and then I'll drop down to verse 6. Are you there? Amen. Open your King James Bible. Kung lalaki kayo, may hawak kayong Biblia. Nakaayon kayo sa passion ng Biblia, hindi sa uso ng mundo. Bible pa rin tayo, black book. Ay, kung may kulay, okay lang, basta Bible. Wag lang NIV. Wag lang Samsung. Alright, lalo ng Apple, hindi ang Bible. Titus chapter 2, verse 1. But speak thou the things which become sound doctrine. Inuulit ko lang. Ang kausap dito ay si Titus. Ang kausap dito ay pastor. Alright? Binigyan ni Apostle Paul na instructions si Titus, son in faith ni anak ni Apostle Paul sa pananampalataya na naging pastor. Sabi dito niya, ang ibibigay niya, sabi niya, the instruction is speak thou the things which become sound doctrine. Tandaan niyo yan ha, sound doctrine. Pag pinag-usapan natin yung sound doctrine, tama. Okay? Nasa katinuang katuruan. Maliwanag yan. Okay? Drop down to verse number 6. Bakit yun ang pinapaturo? Verse number 6. Huwag na tayo dumaan sa ibang verses kasi hindi sa inyo yan. Verse 6 tayo. Young men, likewise, exhort to be sober-minded. Young men, likewise. Sabihin, ganun din sa mga young men. Ganun din ituturo niya. Speak thou the things which become sound doctrine. Likewise, sa young men, exhort to be sober-minded. So dito sa verse na binasa natin, the instruction for Titus ay i-exhort niya ang mga young men to be what? Sober-minded. You see, to be sober-minded. Mananalangin lang tayo kasi para iba sa inyo, hindi maging absent-minded sa pagtayo. Alright, let's pray. Our most gracious Heavenly Father, please bless us with your word, O God, and give us your wisdom, knowledge, and understanding. We cannot understand your message, your counsel, and your preaching, O God. Hindi po namin ito maintindihan na sarili po naming pangunawa. Salitaan niyo po ito. Hindi po namin kayang abutin ang inyong kaisipan, ang inyong katalinuhan. That's why, please, O God, impart to us your wisdom, knowledge, and understanding so that also these young men will understand your message spiritually, intellectually, and not emotionally, O God.
And I'm asking you, Holy Spirit, to please continue to flow through us. Make me a blessing to these young men, O God. And please flow through us. Na sa ganun, Panginoon, ay patuloy pong kami ay makatugon sa anumang panawagan na inyo pong ihahain po sa amin, Panginoon. At ganun din po sa mga kalalakihang ito. Please, O God, be with us, O God, on this last session for the young men. In Jesus' name, amen. All right, please be seated. Now, like I said, dito sa pinag-usapan natin, it is very important na makita nyo sa verse na ito na ang inuutos kay Titus as a young pastor, alright, is to teach sound doctrine and to use the sound doctrine para i-exhort ang young men, maliban sa mga iba, para ma-exhort ang young men to be what? To be sober-minded. We all know for a fact, as I said a while ago, that the Word of God is the foundation of manhood, is the foundation of our life. Then kailangan din natin ditong siyasatin mula sa salita ng Diyos kung ano ang tinuturo ng salita ng Diyos pagdating sa tamang pamumuhay ng isang lalaking kabataan. You see? And it is very clear on our text that a young man should be exhorted by Titus as instructed by the Apostle Paul to what? To be sober-minded. You see, inulit ko, to be sober-minded. Anong pinag-uusapan natin sa sober-minded? Pag pinag-uusapan natin yung word na sober-minded, if going to define that, you cannot define that as by words, but you have to define it as two words. Sober-minded, pinagsama yan. You see, anong ibig sabihin ng word na sober-minded? To be of a sound mind. Okay? In other words, is to be in a right mind. To be in a right mind. Ibig sabihin, ikaw ay mapunta sa isang tamang pag-iisip. Sa matinong kaisipan. I hope you're getting the point. And by defining this sober-minded, maiintindihan nyo kung saan tayo pupunta ngayon. Ang pinag-uusapan natin is the principle of manhood. You see, ang prinsipyo ng pagkalalaki. And this is exactly what's happening sa panahon ngayon because marami ng mga young men sa panahon na ngayon, marami ng mga kalalakihan sa panahon na ito ngayon na namumuhay ng kanilang buhay without a sound mind. Marami ng kabataan ngayon na namumuhay na absent-minded. And marami ng mga makikita tayo, the word sober, kung iiwalay natin yan, kanina nabanggit yan, it means firm. It means free from error. Naintindihan nyo ba yung nag-uusapan natin? It means to be free from error. Malaya, malayo, libre sa kapalpakan. But as you can see, maraming mga kalalakiang kabataan ngayon ang namumuhay na punong-puno ng kapalpakan. Una, dahil hindi sila bumalik sa pundasyon ng salita ng Diyos. Pangalawa, it's because they are not established in the Word of God. Hindi established ng salita ng Diyos ang kanilang pagkalalaki. Narinig niyo sabi ni Pastor kanina, iba yung pinanganak kang lalaki at iba yung ikaw ay magpakalalaki. Maraming pinanganak na lalaki pero sa panahon ngayon, hindi mo sila makikitang lalaki. Naintindihan niyo yung sinasabi ko? You see, physically, you were born as a male, but you are not living as a man. You see, lalo na sa panahon ninyo. Lalo na sa panahon ito, I'm telling you, brethren, kung sino mga tampururot na lalaki, yung mga kabataang lalaki. Kung sino kayong malalakas ang loob na lumaban sa magulang, yung mga lalaki. Kung sino, kanina narinig natin, kung sino yung malakas, makatabla sa tinuturo ng salita ng Diyos, yan yung mga inaakala nyo may trabaho na kayo. Yung may mga akala nyo may pinagmamalaki na kayo sa buhay ninyo. You see, bakit punong-puno ng kapalpakan? It's because your manhood is not, or the world's manhood is not established in the Word of God. You see, it is established. Kaya nga maraming young men ngayon, they're living without a sound mind. In other words, namumuhay sila, they're not having or they're not living a life sober-minded. You see, that's it. That's just one principle na ibibigay ko sa inyo ngayon. Kung lalaki ka, mag-isip ka ng matino. Ang isang tunay ng lalaki, nag-iisip ng tama para sa buhay mo.
You see, we have to understand it. Manhood, it doesn't start on your physical appearance. Nagbubuhat ako, but I'm telling you, hindi porket nagbubuhat ka, lalaki ka. Nagbabasketball ako, and I'm telling you, pag binalya kita, tatalsik ka. Pero hindi ibig sabihin, lalaki ka. Hindi ko sinasabi sa inyo, lahat tayo pwedeng makapagpatunay. Magaling ka sa ganito, magaling ka pumorma, magaling ka sa ganito. Narinig nyo lahat yan kanina. Pero hindi ibig sabihin lalaki ka. Because the principle of manhood, you have to be established in the Word of God. And listen to this. Listen to this. Listen carefully. Ang pagkalalaki ay nagmumula dito. Inuulit ko, nagmumula sa isip. Nagmumula sa utak. Nandito sa loob ng skull ninyo. I'm not just talking about your brain, but your process of thinking. Diyan nagsisimula ang pagkalalaki. You see, before bragging, before you brag on what you can do today, check first, paano ka mag-isip? You see, you've got to check first, paano ka mag-isip bilang lalaki? You've got to check first, gumagamit ka ba talaga ng isip mo sa pamumuhay mo ngayon? Yan ang dapat maintindihan ng maraming kalalakihan ngayon. You know why? Because the ways of the world on living this life. Alam nyo kung paano sa pamamagitan ng filosofiya na, alam nyo yan, do what makes you happy. Di ba? Nakalagay pa yan sa mga YOLO. Wow, mga YOLOL, no? Ano nakalagay doon? You only live once. Bira. Kaya do what makes you happy. You see, kaya kung ano magpapasaya sa'yo, yun ang gagawin mo. Ang hindi nakikita ng maraming kabataan na yun, lalo-lalo na sa mga kalalakihan, put this in mind. Listen to this. Ang hindi nyo nakikita sa ganung klaseng filosofiya, kayo ay dinadala ng dyablo sa isang pamumuhay na walang direksyon. Paano ka magkakadireksyon? Sa gawin mo lang kung ano magpapasaya sa'yo. Ang tanong, sa araw-araw ba makikita mo kung ano magpapasaya sa'yo? Kung walang salita ng Diyos, no, magsasawa ka. Pag nagsawa ka, lipat ka na naman. Walang sawa ka naman, lipat ka naman. So ano yun? Buhay na walang direksyon. Buhay na walang plano. Buhay na magulo. Yan ang gusto ng maraming kabataan ngayon. Lalong-lalo na sa inyong mga kalalakihan. You see, lalo na sa mga kalalakihan, gusto ko ano yung magpapasaya doon tayo. Hindi, ayaw natin kasi pagka sumunod sa salita ng Diyos at nirespeto ang salita ng Diyos, ang pakiramdam ng mga kabataan ngayon is parang kulong na kulong. Bawal, grabe naman kasi no, bawal ganyan ganito, bawal ganyan, bawal ganito, bawal ganyan. You see, akala mo naman lahat ng pinagbabawal magagawa niya. Di ba sabi ko sa inyo, dito nagsisimula? Utak, kapatid. Utak. Dito lahat nagsisimula yan. You see, let me remind you, young men, if it is clear to you, isa pa ito, that you are a Christian, then you know that your life is with a direction. Pinapaalala ko lang, pinakita ko sa inyo kanina ang filosofiya ng mundo. Kaya nga yung filosofiya ng mundo ang magpapakita sa inyo na walang buhay, ang direksyon nila ay walang buhay. Pero paalala ko lang, kung kinikilala nyo ngayon na Kristiyano kayo, ang buhay nyo ay may direksyon. Ang buhay ninyo ay may direksyon. Pag pinag-usapan natin ang buhay nyo ay direksyon, dahil ang isang buhay Kristiyano is a life with a direction at ang manifestation niyan ay ang organized sa pamumuhay. You see, ito lagi namin sinasabi dito sa church namin, para sa mga taga-ibang simbahan. Ang isang organisadong buhay, yan ang buhay ng isang Kristiyano. Bakit? Kasi ang buhay ng isang Kristiyano ay buhay na may direksyon at inorganisa ng Diyos. Bigyan ko lang kayo ng illustration. Pagdating sa doctrine of the church, sabi na, ba't doktrina na naman? Mambihira na naman yan. Kakaantok kaya pag doktrina eh. Kaya ang buhay nyo, puro tulog eh. You see? Let me just give you a tip. Lagi ko sinasabi dito yan sa mga young people dito. You see? Pagka tinulugan nyo ang doktrina, malabnaw ang buhay nyo. You see? Tandaan nyo yan. Maraming mga anak ng pastor, makagaling pumorma siya. Anak ng pastor. Pag tinanong mo sa doktrina, walang masagot. Believe me, I'm telling you the truth. You see? I've been almost in that part of life na kung saan tatama din ka sa doktrina, pero that's not the life. Pang-Kristiyanong buhay, ang Kristiyanong buhay, inorganisa ng Diyos.
Inapaalala ko sa inyo, young people, ang buhay ninyo ngayon bilang isang Kristiyano, buhay ni Kristo yan. Pinagkaloob lang sa atin. Therefore, kung maliwanag sa atin na ang buhay na yan ay pinagkaloob ni Kristo, ibig sabihin, pag yan pinagkaloob sa atin, may direksyon yan. Buhay ng Diyos yan eh. Meron man Diyos na walang direksyon? Yung siguro Diyos, pero yung totoong Diyos, may direksyon. Kaya pag yan ay pinagkaloob sa atin, ano mangyayari sa tao? Yung tao magkakaroon ng direksyon. Dahil ang buhay na yan na may direksyon ay inorganisa ng Diyos. Pagdating sa doktrina, balikan natin yung sinasabi ko kanina, sa simbahan, anong sinabi ng Biblia? Let all things be done decently and in order. Kanino sinabi yon? Sa simbahan, hindi sa building, sa simbahan. Sino yung simbahan? Yung tao. You see, yung mga tinatawag na Kristiyano, ang sinabihan ng Biblia na let all things be done decently and in order. Kung nauunawaan nyo ang sinasabi ko, kung kayo ay Kristiyano, alam nyo dapat na namumuhay kayo ng disente at organisado. Dahil yan ang pag-organize ng Diyos sa kanyang buhay Kristiyano at yan ang plano ng Diyos sa sino mang tao na may pinagkalooban niya ng kanyang divine nature. You see, kaya ako sinasabi niyo sa inyo yan, young people, because the reason why a lot of young men today are living a disorganized life, it is simply because you are now living a life without a sober mind. Marami ng kabataan, lalo sa kalalakihan, marami na ngayon ang hindi gumagamit nito. You know why? Kasi hindi gagana ito ng soberly, hindi gagana ito ng matino kung wala ang pampatino. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, ang pagkalalaki ay established nito para patinuin nito, para matutunan ninyo ang tamang pamumuhay ng isang totoong lalaki. Kanina binabanggit sa atin dito yung mga illustrations, yung mga kikita nyo kung ano-ano lang, mga influencers na tinatawag. Ang tanong, saan mo gustong dalhin ang buhay mo? Saan mo gustong dalhin ang buhay mo? Kaya nga, we do not live our life na, you don't have to live your life katulad ng buhay nila. Hindi nyo sila dapat kainggitan. Let me remind you, brethren, Kristiyano kayo. Sila dapat mainggit sa inyo kasi sila ang kayo ang may buhay na organisado at pinlano ng Diyos. Yan ang ilagay nyo sa isip ninyo. Pero pag hindi nyo nilagay yan sa isip ninyo, mamumuhay kayo bilang isang lalaking kabataan na hindi kayo sumusunod at hindi kayo established sa salita ng Diyos. Sabi ko nga sa inyo kanina, kahit nandito tayo, kayong mga young men na nandito ngayon lahat sa auditorium, you see, established ba kayo dito? You see, established ba kayo dito? That's why a Christian young man, you should not live a life, katulad sinabi ko pareha sa kanila, kasi organisado na eh. You've got to live your life with a sober mind. You've got to live your life na may katinuang isip kasi ang buhay na ibinigay sa inyo bilang isang Kristiyanong lalaking kabataan ay buhay na nasa ayos, buhay na pinlano ng Diyos. Kanina kaya sinasabi dito ni Sir Maki kanina na kung sino yung mas totoong lalaki, yung nag-aayos o yung hindi. Kasi pinapakita lang niya dito na yung nakakapag-isip ng matino. Inuulit ko, kung ikaw ay Kristiyano, ikaw ay makakapag-isip ng matino at ang Kristiyanong nag-iisip ng matino, lagi yang pipiliin kung ano ang makakaayos sa buhay nyo. Kaya the question is right. Now, i-check nyo rin ang sarili ninyo. Baka nasa loob kayo ng auditorium na ito, naka-necktie kayo, naka-long sleeve kayo, nakabarong kayo, pero ang standard ng buhay nyo ay sa mundo pa rin. Bigyan ko kayo isang bagsakang tanong, kung lalaki kayo, bakit hindi kayo makasang-ayon sa salita ng Diyos? Sabi ko nga sa mga young people namin noon isa sa mga panalangin ko na dati nangyayari at bumabalik na ngayon by the grace of God, natutuwa ako kapag ang isang lalaking kabataan ay talagang nakikitaan mo ang manifestation na kayo talaga ay sumasang-ayon sa kaisipan ng Diyos. At namumuhay soberly bilang isang Kristiyano. Alam niyo yung manifestation niya? Yung kasiyahan niyo sa salita ng Diyos. But it's a big question mark for me na marami tayong lalaki dito pero hindi kayo makatayo sa salita ng Diyos.
Sabi nung iba, hindi naman kasi yan sa nasa pag-amen lang. Nakakatuwa ka rin, no? Nakakatuwa rin naman, no? Hindi na nga nag-iisip ng matino, marason pa, Hindi yan nakukuha sa bagay. Naniniwala ako doon. Kasi hindi rin naman lahat na nag-amen ay nasa katinuan. Ang sabi ko nga sa inyo, ang basihan natin ito. Paano ka mag-isip? Now, ito yan. Tingnan nyo, If until this time, you cannot prioritize God, kahit pa sabihin mo nasa loob ka ng auditorium, kahit pa sabihin mo nagsisimba ka ng linggo, nagsisimba ka ng Wednesday, pero kung hindi nyo pa rin kayang i-prioritize ang Diyos sa buhay nyo over what you want for your life, mag-isip ka ng mabuti. Baka hindi pa fully established ang isip mo sa salita ng Diyos. At pagka hindi pa established ito, ang pagkalalaki mo ay dapat mo pang ayusin. Again, sinasabi ko sa inyo, napaka-importante nito mga kapatid. You have to check your manhood. Hindi ko sinasabi sa inyo na question ninyo kung lala ang iyong kasarian. Ang kini-question ko ay yung katayuan mo. Pwede ka maging lalaki, pero the fact na takot kang sumunod sa salita ng Diyos, hindi ka marunong magrespeto sa salita ng Diyos, at hindi mo nire-recognize ang salita ng Diyos sa buhay mo, i-check mo ang pagkalalaki mo. You see, i-check mo ng maigi yan. Ano bakit? Bakit sinasabi ko nagsisimula yan sa isip? Tingnan nyo ano sabi sa verse number 12 ng Titus chapter 2? Teaching us that denying what? Come on, read it. Read your Bibles with me. Teaching us that denying what? And what? We should live what? Tingnan nyo kung ano nasa unang-unang klaseng pamumuhay na dapat meron ng isang Kristiyano. Live what? Soberly, righteously, and godly in this present world. Bakit? Kasi pag namuhay ka sa katinuan, pipiliin mo ang righteous things and godly things. Pero kung nandito ka sa loob ng auditorium, ngayong oras na ito, at mas malakas sa'yo ang ungodly things at unrighteous things, check kung nag-iisip ka ng matino. Sabi ko sa inyo, matatanggap nyo lang ito kung lalaki kayo. Pero kung iiyak kayo sa oras na ito, i-check mo na ang pagkalalaki mo. Inuulit ko, kailangan nyong mag-isip ng matino para masunod nyo ang pamumuhay na gusto ng Diyos at plano ng Diyos sa buhay ninyo. Nasa Biblia ba pinag-uusapan natin? Bakit kailangan mo mamuhay soberly? Not only to choose the righteous and the godly living, pero ang pinakapangunahin sa verse 12, teaching us to what? Deny ungodliness and worldly lust. Dalawang yan, alam nyong makapangyarihan yan. Di ba? Yeah? Oh, check nyo yung mga history nyo. Check nyo yung mga browser history nyo. Oh, sir, mabiro lakas ang loob. Alam ko namang naka-incognito ka. Oh, tama lang yung tumatawa sa inyo? Oh. You see, tinuro lahat sa akin ni Jay Caranza yan. Ay, you see, again, inuulit ko, sabi ko sa inyo, teaching what? Ungodliness. Unworldly lust. Hindi lang naman yun eh. You see? Ano yun? Yung mga patago-tago nyong relasyon. Ungodliness. Ano pa yun? Yung pamumuhay nyo sa standard ng mundo. You see? Anong standard sinasabi natin na meron nyo pang dala-dala yung standard ng mundo dito sa loob ng simbahan? Marami. Marami. Oh, anong mga nauusong Christianity ngayon sa mundo? Yun ang gusto nyong gayahin. Yung papasok sa simbahan, hindi naman importante kung ano yung suot mo. Ang importante yung nasa loob mo. Kaya ka nga ganyan, hindi maayos magsuot kasi bulok yung nasa loob mo. Lagi ko na sinasabi yan. Now, ang point here is, ganun ang gustong kopyahin ng Christianity ngayon. Ang standard ng Christianity sa mundo, pag yun ang pinili nyo bilang isang lalaki, palalambutin at palalambutin kayo ng dyablo. Sabi ko nga sa inyo, inalis na ng dyablo ang biblical manhood to be the basis ng mga kalalakihan ngayon para ang makita nila ay ang basihan ng mundo. Ano yung basihan ng mundo? Malambot na Christianity na. Ayaw na naman ganitong klaseng mensahe. Bakit? It hurts. Alam mo kasi God is a God of love.
Yan ang gustong Christianity ngayon. Mamumuhay ka sa standard of Christianity ng mundo. Hindi ka makakita sa simbahan. Pagpasok mo sa simbahan, wala ka makitang Biblia. Ano makita mo mga Bible nila? Pambihira, pagandahan ng model ng iPad. Nasaan na yung Bible? Wala na. Electronic. Hindi Bible to. Ito ang Bible. Inuulit ko, hindi Bible ang gadget. Ito ang Bible. Kaya hindi mamuhay ang maraming Kristiyanong kabataan ngayon, hindi nyo kayang mamuhay bilang isang tao, bilang isang Kristiyanong lalaki. Alam nyo, palatandaan, hanggat sa hindi nyo kayang magbitbit ng Biblia sa eskwelahan ninyo, hanggat hindi nyo kayang magbitbit ng Biblia kung saan kayo pumunta, hanggat hindi nyo kayang manindigan sa salita ng Diyos, questionin nyo ang pagkalalaki ninyo. Masakit, pero hanapin mo ang katinuan mo. Dito nagsisimula ang pagkalalaki, hindi dito. Dito. Madali lang. Madali mo lang makopya yan. I'm telling you. Hindi nyo ba napansin? Kayang-kaya nyong kopyahin ng Christianity ng mundo. Ganun lang kasi sila kababaw. Ito, hindi ito kayang abutin ng mundo kasi kaisipan ng Diyos to. Makinig! Yun ang nilalagay sa inyo ng Diyos. Yun ang gusto ng Diyos sa pagkalalaki ninyo. Naka-establish sa hindi kayang pantayan ng mundo dahil yun ang totoong pagkalalaki ninyo dapat. Madali. Sabi ko sa inyo, kayang-kaya. O, sino mga sikat-sikat ngayon ginagaya ng mga nakakalungkot kahit Baptist preacher? Kung makagaya pa, hindi mo na sila mapagkahiwalay ni Bo Sanchez. Pambi nagpipreach, nakamaong, naka-short sleeve. Pambi naka-tuck-out pa. May bracelet pang ginto yun. Hindi mo alam kung maglalako o hindi. Tapos hindi mo makitaan ng Biblia. Anong dala-dala? Haharap sa tao. Nakaano pa yun dito? Walang problema sana yung lapel eh. Ang problema, walang Biblia eh. Buksan natin ating mga iPad sa book of... Kapangit pakinggan eh. You see? Oh, mahirap na. Kung nag-corrupt, biglang nag-corrupt. Pag-trip. Sorry for the word. Okay, pag-tripan kayo ng Diyos, no? Yung mga yon. Pag-bukas ng iPad, nag-corrupt yung iPad nila, no? Peram nga muna sa'yo. Akalain nyo kung gaano nila binabababaw at binababoy ang Kristyanismo. Inuulit ko, kaya nyong daliin yun. Madali lang yun. Kaya yung sabihin, basic. Pero kung yung pagkalalaki nyo ay na-establish dito, believe me, maraming mahihirapan na gayahin ang pagkalalaki ninyo. Bakit? Sabi kanina nga, sober-minded. Dito kasi nakabase. You see? Pag dito na usapan, ibang usapan na yan. Kasi ito, intellectual. Ang salita ng Diyos, intellectual. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag ito, nakabase, naka-establish ang pagkalalaki nyo dito, at ito ang ilalagay nyo dito, imagine, kaisipan ng Diyos ang ilalagay nyo sa isip nyo, paano hindi kayo magiging totoong lalaki? At isa pa, paano kayo maaabot basta-basta? Hindi ko to sinasabi para magyabang tayo sa kanila. Kailangan natin gawin ito at kailangan yung tumayo bilang isang tunay na lalaki ayon sa salita ng Diyos para matuto sila. Bakit? Matagal na silang nilinlang ng dyablo. Huwag ka nang palinlang. Araw-araw na silang pinaglalaruan ng dyablo. Tulungan mo. Huwag kang makipaglaro. Tulungan mo. Binabali na ng dyablo ang pagkalalaki nila. Ituwid mo. That's the reason why we are here. Hindi tayo dito nagko-conference para lang masabing may event ang simbahan na ito. No, we have a purpose why you are here. Ilagay nyo sa isip nyo, mga kapatid. Mga lalaki, ilagay nyo sa isip nyo. Sa dinami-dami ng lalaking pwedeng pumunta dito, ba't kayo ang dinala dito ngayon? Ibig sabihin, isa sa mga dapat nyo tingnan. Gusto kayong gamitin ng Panginoon. Pangalawa, gusto kayong pagtibayin lalo ng Diyos. Pangatlo, pinag-iingatan kayo ng Diyos. Pang-apat, baka may gusto ring ayusin sa inyo ang Diyos.
Kaya nga napaka-importante sa panahon ito, magpakalalaki kayo. Magpakalalaki. Tinan nyo actions ko, magpakalalaki kayo. Hindi yung magpakalalaki kayo kasi nakadepende yan sa kung anong nararamdaman mo para kay Lord. Kaya meron sa mga lalaki ngayon, pambirang mas lang magsalita, no? Open your Bibles. Ang kati sa tenga eh. You see? Hindi lang yan mga kapatid. Tinan nyo, ang pinapakita ko sa akalain nyo, tinan nyo ha, kung gaano tayo ka-blessed. Sabi ko sa inyo kanina, ang kaisipan ng Diyos, ang gusto niyang ma-establish ang pagkalalaki. Kung sa inyo gusto ma-establish ang pagkalalaki ninyo. Bakit? Gaano kaganda yon? Tinan nyo na lang, Hebrews 11:3. Anong sinabi ng Biblia? Basahin natin. Sabi sa book of Hebrews, chapter 11, verse number 3. Babasahin ko na lang, habulin nyo na lang. Nahirapan pa yung mga fourth year Bible students. Through faith, we understand that the worlds were framed by... Come on, say it louder, by... Akalain nyo, the worlds, look here, the worlds were framed by the Word of God. The worlds were framed by the Word of God. Tapos dito i-establish ng Diyos yung pagkalalaki nyo. My goodness, sino mang mag-aayaw sa bagay na ito? Nakakaintindihan ba tayo? Aayawan nyo pa to? Yung ginamit ng Diyos na mag-frame ng mundo na kanyang nilikha. Ano sabi ng Biblia? Salita ng Diyos. At ito yung gusto niyang ipasok nyo dito para maging totoo ang pagkalalaki ninyo. Aayawan nyo pa to? Proverbs chapter 3 verse 19. Proverbs chapter 3 verse 19. Anong sabi ng Biblia? The Lord by what? Wisdom. Had what? Founded the earth. By understanding that He established the heavens. Through His wisdom and understanding, He founded the earth and established the heavens. Doon niya gustong ma-establish yung pagkalalaki ninyo. Oh, saan natin makikita yun? Ito, ang kulit mo. Binasa nga natin sa Titus chapter 2, di ba? Anong sabi sa Titus chapter 2? Verse number 1. Pinapaturo sa isang pastor na itong ituro sa mga lalakihan. Ano yun? Sound doctrine. Saan ka makakapulot ng sound doctrine? Alam mo, sa libro nyo sa school. Hindi. Dito. Dito kung saan nyo matatagpuan ang wisdom and understanding ng Diyos. Dito kayo pinapa-exhort to be sober-minded, and it is exactly what we are doing right now. You are being exhorted to be sober-minded. Para ano? Para magpatuloy kayong mamuhay bilang isang tunay na lalaki. Lalaki na ang inyong pagkalalaki na establish sa salita ng Diyos, hindi sa filosofiya ng mundo. Napakasimple na pinag-uusapan natin sa oras na ito, mga kapatid. Patapos na ako. I-check nyo ang sarili nyo. I-check nyo ang sarili nyo. Walang masama. Again, sabi ko nga sa inyo, isa sa mga kasiyahan ko personally as a preacher ng aming simbahan is to see the young people of this church na nagtataas kayo ng Bible, mga kalalaking nagtataas ng Bible, natutuwa sa salita ng Diyos. Ako personally na-encourage, but still, you have to check yourself. Ang word namin dito sa full-time, sa mga full-time staff na kalalakihan na lagi namin salita, huwag kang pakasigurado, buhay ang dyablo. Inuulit ko, huwag kang pakasigurado, buhay ang dyablo. It doesn't matter from kung saan ka simbahan nanggaling. It doesn't matter kung sinong pastor mo. Ang pinag-uusapan dito ngayon, alam ng Diyos kung anong klaseng pagkalalaki ka meron bilang isang Kristiyano. Yan ang usapan natin ngayon. Yan ang pinag-uusapan natin ngayon. Paano nyo ulit sisiya sa atin yan? I-check nyo ang sarili nyo kung yung pagkalalaki nyo ay established sa salita ng Diyos. Paano ko gagawin yun, sir? I-check mo paano ka mag-isip. I-check mo paano ka mag-isip sa pamumuhay mo bilang isang Kristiyano. Bigyan ko kayo ng magandang halimbawa bago tayo magtapos. Sa bawat panawagan ng Diyos, paano ka mag-isip? Inuulit ko. Sa bawat panawagan ng Diyos, paano ka mag-isip? Sabi ko nga madalas kong sinasabi ito, madali lang pumorma ng lalaki. Pero yung mag-isip ka bilang lalaki, dito ka na dapat nakabase niyan.
Ibang usapan na yan. At kung sasabihin natin ngayong hapon na ito na dito ka nakabase ng pag-iisip ng iyong kaisipan bilang isang lalaki, bakit takot ka sa panawagan ng Diyos? Bakit hindi mo kayang panindigan ang panawagan ng Diyos? Bakit takbo ka ng takbo pag tinatawag ka ng Diyos? Bakit pag may invitation? Ito lagi kong sinasabi, I preach this here in our church. Narinig yan ng mga nandito. Wednesday is our family time with God. It is our family service. Na bawat pamilya ay tabi-tabi nagsiserve. Sabi ko nga, bakit kung sino ba ang mga kabataan na may magulang sa loob ng simbahan, sila pa ang takot tumugon sa panawagan ng Diyos? Why? Ako nga personally, nagtataka ako eh. Bakit may mga anak pa ng pastor na ang yayabang ipagmalaki ang pinag-aralan sa labas eh? Nagtataka ako. Isa lang kasi ang pattern ko eh. Yung Levites. At isa lang naman nakita ko sa Biblia. Kung sino ang sinabi ng Panginoon na leader ng pamilya nyo, doon ka magpasakop. Yung leader, tinawag sa gawain, yung mga follower, wala sa gawain. What? Napakasimple lang. Ako, I can tell you right now, ang secular education ko lang mula kinder hanggang high school. Pero sa academy yun. The next step, ang ginawa ko pagkatapos, anong sunod? Dito na ako sa Bible school. Ay, sabihin sir, wala kayong degree. Bachelor of Science in Theology to. Theology, pinag-uusapan natin. Hindi ko pinag-uusapan ng engineering dito. Theology, pinag-uusapan natin. Hindi natin pinag-uusapan dito ang business management. I'm doing my father's business. This is the study of God. Anong tataas dito? Nagkakamali ka, iho. Hindi natin pwedeng pagyabangan ang kaisipan ng Diyos. Kaya nga kung lalaki ka, mag-isip ka ng matino at mag-isip ka ng tama. Ibase mo ang pagkalalaki mo sa salita ng Diyos. Hindi ka papantayan ng pagkalalaki ng mundong ito. Kaya nga, young man, I'm done. Tapos na tayo. Sinarado ko na yung outline ko kasi kabisado ko. My encouragement to you this afternoon is, huwag kayong tatapos ng conference na ito na wala kayong ginawang tamang pagkalalaki na aayon salita ng Diyos. Wala kayong gagawing desisyon mula sa tamang kaisipan na pwede nyong ipangako sa Panginoon at patutunayan nyo sa Diyos na gagawin nyo. Marami na. Sabi ko nga sa inyo eh, let's speak of reality. Maraming forward sa mga conferences pero hindi nila kayang patunayan. Isa pang nakakalungkot na katotohanan, maraming kababaihan kaysa kalalakihan. Mas nakakapagpatunay ang babae kaysa lalaki. Tapos minsan, lakas pa natin, pambihira. Forma. Hi. June nga pala. Ito kasi lakas bumulong nito. June daw. Diba? You see? Minsan, ang lakas natin loob ng gumanyan ng mga lalaki. Pero grabe ang takot nyo pagdating sa panawagan ng Diyos. Huwag kayong matakot. Pag pinili nyo ang panawagan ng Diyos, yan ay isa sa mga senyales na ibang klase ang pagkalalaki nyo. Inuulit ko, pag pinili nyo ang panawagan ng Diyos, ibang klase ka mag-isip bilang young men. Ibang klase ang buhay ng pagkalalaki mo. Kaya ngayon, ang tanong ko, anong plano nyo sa pagkalalaki nyo? Saan nyo balak i-establish ang pagkalalaki nyo? Sa mundo o sa salita ng Diyos? Let me just remind you that the worlds were framed, the whole creation, they were framed by the Word of God. Ibig sabihin, simula sa simula, nung kinreate ng Diyos, si Adan, sino yung unang nalikha? Sino si Adan? Lalaki, babae? Lalaki. Ang sabi ng Biblia, the worlds were framed by the... So, ibig sabihin, the whole creation ay na-establish sa salita ng Diyos. Even si Adam, na lalaki. Kaya ibig sabihin, yung pagkalalaki ni Adan, nakabase sa salita ng Diyos. Saan nakabase pagkalalaki nyo? It's not your age. It's not what you have. Sa mga nasa team preparation, it's not what you have. It's not your age. It's your mind.
Saan naka-establish ang isip nyo? Yan ang magsasabi kung saan naka-establish ang pagkalalaki nyo. I hope natulungan tayo ng mensahe ito sa hapon na ito. Let's all stand up, please. Tayo manalangin. Most gracious Heavenly Father, thank you once again for this time na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po sa natapos po naming session. And please, oh God, use us, oh God, and continue to help us that later tonight, as we listen to the last preaching of this conference, nawa Panginoon, ang mga kabataang kalalakihan na ito ay patuloy niyo pong tulungan na i-establish ang kanilang kaisipan sa inyo pong salita so that mag-manifest sa kanila ang biblical foundation ng manhood. Nang sa ganun, Panginoon, patuloy siyang makagawa ng mga tamang desisyon sa buhay nila, especially pagdating sa anumang panawagan ninyo sa buhay nila. O Diyos, maraming salamat sa pagkakataong pinagkaloob niyo po sa amin. All the glory belongs to you, God. Forgive us in all our sins. In Jesus' name we pray. Amen.